Mula sa isang simpleng probinsyano na walang-wala at dating nagtitiis sa barya-baryang kita, paano nga ba naging milyonaryo ang lodi nating si Sergey Bin? Alamin natin ang nakakalulang katotohanan sa likod ng kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman bago natin silipin ang kanyang mga mansyon at mamahaling ari-arian, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa mas marami pang video kagaya nito. Siya si Gavin Derueda Kapinpin. Bago natin pag-usapan ang mga milyon-milyong hawak niya ngayon, balikan muna natin kung saan ba talaga nagsimula si Sergey Bin. Hindi siya ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sa katunayan, dumaan siya sa butas ng karayom bago narating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Lumaki siya sa isang simpleng buhay sa probinsya kung saan ang karangyaan ay isang malayong pangarap lamang. Noong mga unang panahon, naranasan niya ang magbanat ng buto sa murang edad. Gumawa ng iba't ibang diskarte para lang may maitulong sa pamilya at humarap sa sunod-sunod na kabiguan. Naranasan niya ang ma-reject, mawalan ng pag-asa at pagtawanan ng ibang tao dahil sa kanyang mga ambisyon. Nang pasukin niya ang mundo ng content creation, hindi ito naging madali. Walang nanonood sa kanyang mga unang video. Kulang ang kanyang kagamitan at luma lang ang gamit niyang camera at cellphone. Maraming beses niyang gustong sumuko dahil sa puyat, pagod at kawalan ng kita. Pero ang matinding motibasyon na maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan ang naging mitya para magpatuloy siya sa kabila ng lahat ng harang at negatibong komento sa kanyang paligid. Dahil sa kanyang walang katulad na sipag, pagiging totoo sa kanyang sarili at kakaibang humor, unti-unting napansin ng publiko ang kanyang talento. Ang kanyang mga simpleng skit at vlogs ay nagsimulang mag-viral. Dito na nagbago ang ihip ng hangin. Nakuha ni Sergey Bin ang kiliti ng masang Pilipino. Dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at relatable, sa bawat click, share at views, unti-unting pumasok ang mga brand endorsements, sponsorships at malalaking partnership. Ang kanyang YouTube channel at Facebook page ay naging isang napakalaking makina ng kita. Pero ang tunay na sikreto ng kanyang success ay hindi lang ang kanyang kasikatan, kundi ang kanyang talino sa paghawak ng pera. Hindi niya ginastos ang kanyang mga unang kinita sa mga walang kwentang bagay. Sa halip, inilaan niya ito para mag-invest, magpalawak ng koneksyon at magtayo ng mga pundasyon na magpapanatili ng kanyang yaman sa mahabang panahon. Yan ang estilo niya pagdating sa pera. Kaya naman, hindi maikakaila na napakagaling niyang humawak ng pera. Hindi kagaya ng ibang vlogger na walang naipundar, na kahit ano sa dami ng kanilang kinikita sa pagva-vlog. Ngayong taon, magkano na nga ba talaga ang net worth ni Sergey Bin? Ayon sa mga pagsusuri sa industriya ng digital marketing at content creation, ang kanyang tinatayang net worth ay aabot sa tinatayang 300 to 350 million pesos kung isasama ang lahat ng kanyang mga lihim na investment at negosyo. Mula sa YouTube AdSense pa lang, kumikita na siya ng milyon-milyong piso buwan-buwan dahil sa tuloy-tuloy na million views ng kanyang mga video. Idagdag mo pa rito ang mga multi-million pesos na kontrata mula sa mga sikat na brand na nag-uunahan para lang makuha siya bilang endorser. Dahil alam nyo ba na kapag tinanggap ni Sergey Bin ang kontrata ng naturang kumpanya para sa endorser, tiyak na lolobo ang sales ng naturang kumpanya. Ang bawat post, video mention at appearance niya ay may katumbas na napakalaking halaga na kayang bumili ng isang mamahaling sasakyan sa isang sulyap lang. What? Kaya naman sa tagpong ito, lumobo ang net worth ni Sergey Bin ng daan-daang milyong piso dahil sa kanyang sipag, tiyaga at dedikasyon.
Ang lahat ng paghihirap na ito ay makikita ngayon sa kanyang mga marangyang ari-arian. Si Sir Gavin ay nagmamay-ari na ngayon ng isang napakalaki at modernong mansyon na matatagpuan sa isang eksklusibong lugar. Ang bahay na ito ay may modernong arkitektura, malawak na swimming pool, sariling studio at high-end security system na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kaya naman hindi maikakailang sobrang layo na nga ng narating ni Sir Gavin. Ang sabi nga ng ilan, consistency is the key. Hindi malayong mangyari din sa atin ang mga nangyari kay Sir Gavin. Basta magpatuloy lang tayo. Bukod sa kanyang pangunahing tirahan, may mga balita rin na nag-invest siya sa mga lupain at ari-arian sa iba't ibang strategic locations sa bansa bilang bahagi ng kanyang real estate portfolio. Hindi rin magpapahuli ang kanyang garahe mula sa isang taong dating naglalakad o sumasakay lang sa pampublikong sasakyan. Ngayon ay nagmamay-ari na siya ng koleksyon ng mga mamahaling sasakyan, kabilang ang mga high-end SUVs, sports cars, at luxury vans na ginagamit niya sa kanyang mga biyahe at taping. Ang bawat sasakyan sa kanyang garahe ay simbolo ng kanyang tagumpay mula sa pawis at puyat. Tunay ngang sobrang layo na ng narating ni Sir Gavin. Dahil ba ito sa tsamba, swerte, o talaga namang dahil sa kanyang pagpupursige? Ngunit ang tunay na nagpapatibay sa yaman ni Sir Gavin ay ang kanyang mga negosyo. Alam niya na ang kasikatan sa internet ay pwedeng mawala. Kaya naman mabilis niyang inilagak ang kanyang pera sa mga pangmatagalang negosyo. Siya ay may ari-arian sa industriya ng pagkain, sariling linya ng mga produkto o merchandise na mabilis maubos sa merkado, at mga investments sa mga nagsisimulang kumpanya. Mayroon din siyang mga pinatatakbong studio at produksyon na tumutulong sa iba pang content creators na nagbibigay sa kanya ng passive income. Ang kanyang talino sa negosyo ang nagpapatunay na hindi lang siya basta komedyante o vlogger, kundi isang ganap at matalinong negosyante na handang protektahan at palaguin ang kanyang imperyo para sa kanyang kinabukasan at ng kanyang pamilya. Isang napaka-inspiring na kwento mula sa hirap patungo sa rurok ng tagumpay. Kaya para sa ating mga tanong ngayong araw, kung ikaw ang magiging kasing yaman ni Sir Gavin, ano ang unang-unang negosyo o sasakyan na bibilhin mo? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba at pag-usapan natin yan.